Mainit na balita. Naipakita natin o nasabi natin that there were several offshore accounts named to a high-ranking COMELEC official na noon ay hindi natin pinangalanan, ngunit mapalad tayo sapagkat siya na mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili late in the day. Ngayon alam na natin kung sino yung tinutukoy natin doon. Malinaw na yung dalawang deposit transactions affirmed the existence of two offshore bank accounts of COMELEC Chair George Garcia in Cayman Islands. I think this is very conclusive. Ayaw kong ang gamitin yung I think. Kayo na po ang humusga. Congressman Marcoleta, pursigido ng wakasan ang kalokohan ng COMELEC. Offshore bank accounts na pinaglipatan di umano ng bayad mula sa mga bangko ng South Korea. Pinangalanan na kung sinong may-ari. Tulad nga ng ipinangako ni Sagip Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta ay hindi nga niya tinigilan hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan patungkol sa di umano'y kabulastugang pinagagawa ng Commission on Elections. Matatandaang noong nakaraang presscon ay ibinunyag ng batikang mambabata sa publiko ang nangyaring hokus-pokus sa pagitan ng COMELEC at Meru System sa di umano'y nilutong bidding na nagresulta nga sa pagkapanalo ng South Korean Technology Company upang magsilbing service provider ng makabagong makinaryang gagamitin ngayong darating na 2025 national elections. Ngayon nga ay tahasang pinangalanan ng mambabata si COMELEC Chairman George Garcia na dati nang tinamaan at pumutak sa unang expose ni Marcoleta kahit hindi naman nabanggit. Ayon kay Kong Dante, ay natukoy na nila ang kanyang mga kasama ang dalawang offshore bank accounts na di umano'y pinaglagyan ng bayad galing sa hinihinalang South Korean banks na nagsilbing kabayaran sa naganap na pagluto sa public bidding. Di umano ay nakipag-ugnayan ang mambabatas sa isang kilalang banking company sa Estados Unidos upang magpadeposito ng $100 sa dalawang nabanggit na offshore account at di umano'y nadiskubre nga na nakapangalan kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga sinasabing accounts. Hamon pa ni Marcoleta ay ngayon na mayroon na silang sapat na katibayan ay hindi na basta-basta pwedeng itanggi ni COMELEC Chairman Garcia ang kanyang mga aligasyon bagkus ay dapat di umano niyang bigyang linaw ang mga isyong ito. Sinabi din ni Marcoleta na ang Anti-Money Laundering Council at National Bureau of Investigation ay maaaring pumunta sa kanya upang maipakita niya ang kanyang mga dalang ebidensya at di umano ay taliwas sa sinabing paninira at demolition job ni Garcia ay lahat ng kanyang inaakusa ay mayroong sapat na katibayan. Kaugnay din ito ay naghain na ng resolusyon si Congressman Marcoleta sa Kamara upang formal nang mapaimbestigahan ang isyong ito sa lalong madaling panahon lalo na't nalalapit na ang 2025 elections at ayon din sa kanya ay upang maprotektahan ang integridad ng halalan dito sa bansa. Sinasabi natin na may konting problema yung Meru System na pinrocure ng COMELEC sapagkat hindi nila talaga ipinapaliwanag kung bakit walang batayan at walang track record, walang mapagbabasihang mga proofs. Kasi ang sinasabi ng batas ay kailangan ay demonstrated capability at saka yung dapat they have been successfully used in prior electoral exercises here and abroad. Hanggang ngayon po, walang katibayan at walang pagpapatunay na ang mga makinang na-procure, kasama na po yung sistema itself, ay talagang nakaayon doon sa itinatadhana ng batas. At kaugnay pa nun, ay nakakita tayo ng mga very serious information, financial information na kung saan ay naipakita natin o nasabi natin that there were several offshore accounts named to a high-ranking COMELEC official na noon ay hindi natin pinangalanan, ngunit mapalad tayo sapagkat siya na mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili late in the day. Ngayon alam na natin kung sino yung tinutukoy natin doon. At kagaya rin ang sinabi natin, kaya po natin hindi pinangalanan noon sapagkat nagbe-verify po tayo. At ngayong umagang ito, ipakikita ko po sa inyo yung extent ng verification na ginawa ng representasyon na ito dahil sa medyo may kahirapan po talaga. Nakita naman po ninyo ang
mismong chair ng COMELEC na ang nagsabi that he allegedly issued a waiver of bank deposit to the AMLAC and the NBI, but that was 3 weeks ago. Hanggang ngayon, alam ko, wala namang ibinigay na report ang AMLAC or NBI in regard to his suggested mode of verification through these agencies. Kaya tayo po ang gumawa na. Sabi ko nga sa inyo, medyo mahirap at magastos, ngunit kailangan natin gawin alang-alang sa ating bansa. Meron na po bang mga slides dyan? Ang ginawa po natin ay this representation organized a verification team na kagaya ng pinangako natin. At isa po sa ginawa nating modality ay inactivate po natin ang mga volunteers natin. Nakakuha po tayo ng isang volunteer ng ating team sa New York na kung saan siya po ay pinag-deposit namin ng $100 each to certain 2 accounts. At ngayon po ipakikita namin kung ano po yung nangyari ng transaction na yon. Sa amin pong palagay ay kayo nang makakapag-conclude kung yung ginawa namin ay mapagbabatayan sapagkat ipakikita namin sa inyo ang mga dokumento so far na aming nakalap by way of verification. Pwede ba nating ipakita yung updates ng verification of offshore bank accounts as of August 1, 2024? Magsimula po tayo dito sa Singapore Hub. Yan po makikita ninyo. As a background, sinabi po niya na nung tayo po ay magkaroon ng press con noong July 9, ang sabi po ni Chairman Garcia ay 2 weeks na po niyang na uulinigan itong sinasabi niyang demolition job na meron daw white paper na lumabas. It is intended to as a demolition job. Kung makikita po ninyo, yung mga dates na sinasabi, kung talagang demolition job po ito, bakit naman po kinakailangang magkaroon ng mga closing ng accounts, for example, sa Singapore Hub? Makikita po ninyo yung Standard Chartered. Merong personal savings account, kinlose po on June 28, 2024. So parang 2 weeks yung sinasabi niya na meron daw demolition job, pero actually on June 26, tayo po ay nagpalabas ng press release na sinasabi natin meron po tayong naaamoy tungkol dito. So bakit naman po tumatama na nag-close ka agad on June 28, 2024, yun po ay local Singapore bank transfer. Pero sasabihin ko na po ito, OCBC Bank po yan. Yung personal foreign currency account kinlose on June 25. International bank transfer ang ginawa pero RBC Bank po yan. Yung personal foreign currency private banking account nag-close on June 25, 2024. International bank transfer ang ginawa nila. RBC Bank din po yan. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, mayroong personal foreign account kinlose on June 28, 2024, local Singapore bank transfer ang ginawa pero HSBC Bank po yan. And then yung personal savings account na na-close on July 15, 2024, local Singapore bank transfer po ang ginawa. Bank of Singapore. OCBC, personal savings account, July 15, 2024 nung i-close, local Singapore bank din yan, Bank of Singapore. At saka yung personal foreign currency account nag-close noong July 1, ang ginamit international bank transfer, Scotiabank ito. Hindi ko na muna po sasabihin sa inyo, yung pagkakatransfer po ng lahat ng mga accounts na ito ay itinransfer sa mga pangalan ng foreign sounding names.
Kaya hindi ko muna ipakikita yung mga pangalan ng foreign sounding names sapagkat ito po ay talagang gagawin pa natin ng mas malalim na pag-iimbestiga dito. Ganon din po sa yung Hong Kong Bank, Hong Kong China Hub. Makikita po ninyo yung type of accounts dyan. May personal savings, may personal foreign currency account. Nandyan po. At kung kailan kinlose. Nandyan po yung nag-close ng June 27, 2024, local bank transfer, pero Hang Seng Bank yan. Merong nag-close noong June 25, 2024, international bank transfer ang ginawa. Butterfield Bank ito. Ganon din yung personal foreign currency account, nag-close noong June 25, 2024, international bank transfer, ginamit din sa Butterfield Bank. Bank of China, nag-close ng July 11, 2024, international bank transfer, Cayman National Bank ito. Ganon din po ang pinag-transferan mga pangalan ng foreign sounding names. So mabilis po ang ginawa nila. Nung magbulgar tayo at sinabi nila merong demolition job, ito po ang pangyayari. Bakit naman biglang nag-close po ang mga accounts na ating sinusubaybayan? Yung Caribbean Bank po, o Hong Kong Bank, Caribbean, nandyan po, makikita ninyo yung napakarami, ano? Yung sa Bahamas, dalawang bangko po yan, makikita ninyo, at kung anong type yung account, ano? Hindi ko na po babasahin, malinaw naman yan. Pero tingnan ninyo kung yung status ng kanilang pagka-close, merong July 10, ayan po, makikita ninyo, international bank ang ginamit ng mga na-close noong July 10, pero yan ay CIBC First Caribbean Bank. Yung dalawa pong international bank transfer dyan, RBC Bank po ang ginamit. Yung last transfer and withdrawal, July 11, 2024, local bank transfer ang ginamit. Ito yung UBS Bank sa Bahamas. Ganon din yung last transfer na withdrawal on July 3, local bank transfer, pero CIBC First Caribbean Bank po yan. Makikita niyo po ninyo yung mga na-terminate noong July 2, July 15, July 10, at saka July 8. Yan ang slide 3. Ganon din po yung sa Cayman Islands, dalawa po ang bangko dyan. Cayman Island National Bank at saka yung Scotia Bank, Cayman Island. Makikita ninyo ang type of account, malinaw naman dyan. At kung kailan po, tinerminate po yung mga accounts. Merong July 8, 2024 at saka July 10, 2024. Ayan po yung mga remarks. Makikita nyo yung last withdrawal, July 2, 2024. Cayman Bank transfer, withdrawal transfer, 11 July 2024. Local bank transfer. Ang hindi ko lang po masasabi sa inyo ngayon muna ay yung mga pangalan ng mga tao, they're all foreign sounding names. At yan po ay i-verify natin. Ngayon po para makita natin kung talagang merong account. Sapagkat ang sabi po ni Chairman George Garcia nung siya po ay nagpa-interview sa media at palagay ko ay alam na po ninyo, wala po ako kanyang kahit isang bank account. Sinabi pa nga niya na saksi ko ang Diyos. Ipakita na natin yung slide 5. Yan po yung slide 5. Makikita po ninyo na yung aming volunteer sa New York, nag-deposit po ng $100 sa account number ending 0550.
Mamaya po sasabihin ko ano yung complete number na yan, pero dyan po makikita nyo, 0550, ang may pangalan po, George Erwin Mojica Garcia. Ang address po niya nakalagay dyan, Siang Grand Tower, Peria Street, Unit 43B, Legazpi Village, Makati City. Yung slide 6 po. Slide 6, nag-deposit din yung volunteer natin sa New York, $100 dun sa account ending 8562. Mamaya babanggitin ko yung buong account number nito. Tingnan po ninyo yung pangalan, George Erwin Mojica Garcia. Ang address pareho rin, Siang Grand Tower, Peria Street, Unit 41B, Legazpi Village, Makati City. Tingnan po niyo yung slide 7. Sa slide 7, hindi ko na po pinakita yung account nung aming volunteer sa New York. Hindi naman kailangan yon. Ang total niya sa baba, kailangan malaman nyo, 556.41. Pero dito, lilitaw na lang, 456.41. Yung balance niya bago po siya mag-deposit ng 200 accounts. Nandito po yung original sa akin, pero niredact ko na lang para hindi niya na makita. Pero ang pinagmulan, $556.41, yun po yung kanyang natitirang balance bago niya i-deposit yung $200. $100 it's in two accounts named to George Erwin Mojica Garcia. Kaya po lilitaw sa bandang taas, kung makikita po ninyo, meron kasing mga fee na $40 each, kaya may $80 na fee. Kung aalisin po ninyo yung $280, kasama yung 200 tsaka yung 80 na fee, total $280, alisin po ninyo sa 556.41, kaya po ang balance niya $276.41. Ano po ang significance nito? Kung makikita po nyo, yan po ay Chase of Business. Yan po ay isa sa platform nung isang US-based institution, a reputable bank, na kung tawagin po ay JP Morgan Chase and Company. Yan po ay consumer and banking subsidiary ng isang reputable, world-renowned banking institution based in America. Kaya po yung mga transaction records na generate po ng Chase for Business ay masasabi nating authentic and untampered. Ito po kasi ay platform that will allow individuals and business to conduct online international wire transfer to banks and other financial institutions outside the United States, including the Cayman Islands. Makikita niyo po dyan na malinaw na yung dalawang deposit transactions affirm the existence of two offshore bank accounts of COMELEC Chair George Garcia in Cayman Islands. I think this is very conclusive. Ayaw ko nga gamitin yung I think. Kayo na po ang humusga. I think Chairman George Garcia had to do a lot of explaining today. Kung yan po ay may papaliwanag niya, nasa sa kanya po. Ngunit, ang tingin ko po ang AMLAC at saka yung NBI, siya po siguro ang dapat makipag-coordinate sa akin. Sapagkat ako, nakakuha na ako ng initial documents that verified my initial suspicion. Ang NBI po at saka yung AMLAC na kanyang sinabihan na mag-conduct ng kaukulang pagsisiyasat dito. Wala naman po yata kayong nakuha mula sa kanila sapagkat wala naman po silang ipinahayag sa publiko kagaya ng ginagawa natin sa umagang ito. At dahil nga po rito sa mga nakalap ko po na katibayan, dahil medyo mahirap po, inaamin ko, at magastos, ay
naghain na po talaga ako ng resolution sa House of Representatives kahapon. At kung may kopya pong dala yung aking staff ay maaaring makakuha po kayo mamaya for your own reference. Kailangan pong tulungan na ako ng House of Representatives. Ito po ay isang mabigat na responsibilidad. Maring kayanin ko, maring mahirapan ako, ngunit dahil kailangan naman po nating mabilis na maayos o ma-verify lahat ang mga accounts na binabanggit natin, ay minabuti ko na po na ihain na po yung resolution para ngayon ay mapasimulan na po yung comprehensive at siguro mas malalim na pagsisiyasat tungkol sa mga nabunyag na ito ng mga informasyon. Ang pinag-uusapan po natin ay yung susunod na eleksyon. Kailangan po mapanatili yung integridad, yung kalinisan, yung katapatan ng ating eleksyon. Ito lamang po kasi ang paraan para yung mamamayan magkaroon sila ng karapatang mapili nila yung mga tao na gusto nila na sila ang maglilingkod sa kanila. Paano mangyayari po yun kung mayroong pagdududa doon pa lamang sa mga mekanismo, doon pa lamang sa sistema na pinrocure ng COMELEC na hanggang ngayon ay hindi nila maipaliwanag kung nasaan po yung katibayan na hinihingi ng batas para mapanatili natin ang kasiguruhan ng isang malinis, orderly at tapat na pagkukondak ng eleksyon sa ating bansa sa susunod na taon. Kaya yun po yung pinaka-importante. Kaya kahit na po mahirap, kahit magastos, ay pinili ko pong tahakin yung direksyon na yun. May laban ko lamang yung aking naunang pagsususpecha na may problema sa bahaging ito. At ngayon po napatunayan na natin at mapapatunayan pa po natin sa mga susunod na araw kapag yung pong mga reports ay nakalap na natin. Magtiyaga lang po tayong maghintay ng konti sapagkat sabi ko nga sa inyo, medyo may kahirapan po ang pagsisiyasat sa mga bahagi ito. Maraming salamat po sa inyong pagdating at kung meron po kayong tanong ay pipilitin po nating sagutin.